Ang pag-ibig ng isang tunay na kaibigan ay nandyan lang sa lahat ng oras. Ngunit ang tunay na kapatid ay isinisilang sa pinakamahihirap na sandali ng iyong buhay. At ito ay higit pa sa ano pa man dugong nananalaytay sa inyong mga ugat. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan na sinubok ng tadhana sa kabila ng kabataan. Natutong lumaban, nagpakabihasa at itinaguyod ang kapatiran hanggang sa dumating ang panahong kinailangan siya ng kanyang bayan. Nakipaglaban sa mga manlulupig sa kabila ng kahinaan ng hukbo, ngunit nagapi man, nakasumpong pa rin ng pag-ibig mula sa isang tunay na kaibigan at tunay na kapatid na higit pa sa pagiging kaaway ng lahi. Ang kwento ng mga pagsasakripisyo, kabayanihan at tagumpay ng pinakamabilis na manlalangoy ng Hilaga, Chopilo Ildefonso, o yung tinaguriang The Ilocano Shark, the father of modern breaststroke. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Isinilang noong 5 ng Nobyembre taong 1903, si Chopilo Ildefonso A. de la Cruz sa totoong buhay ay nagmula pa sa bayan ng Pidig sa Ilocos Norte. Siya ay pandalawa sa 3 magkakapatid. Maagang pinagkaitan ng kapalaran ang magkakapatid ni Ildefonso dahil ang kanilang nanay ay namatay nung isinilang ang bunso nilang kapatid na si Teodoro. Samantalang namatay naman din kaagad ang kanilang tatay nung sila ay mga bata pa lamang. Dahil dito, ang nakatatanda nilang kapatid na si Vicente at ang sumunod nga na si Chopilo na lang ang nagtutulungan na magpakabuhay sa sarili nila habang itinataguyod nila ang noon ay sanggol na bunso nilang kapatid na si Teodoro. Habang tumatagal, natutong tumibay ang loob ng magkakapatid na ito. Ginugugol nila ang kanilang kabataan sa paglalaro sa kalapit na ilog Gusit. Sa mabibilis na agos ng tubig nito, natuto at naging mahusay na manlalangoy ang batang si Chopilo Ildefonso. Kadalasan ay tinutulungan pa nila ang mga kababaihan sa pagtawid sa nasabing ilog at ipinagdadala nila ang mga ito ng mga batya na gamit sa paglalaba. Sa paglipas pa ng panahon, nahasa ang bilis at galing ni Chopilo sa paglalangoy. Taong 1922, nang siya ay sumapit sa kanyang 18 taon, sumapi na siya sa hanay ng Philippine Scouts at naging miyembro si Chopilo ng 57th Infantry Regiment kung saan nakita ng lahat ang kanyang kakaibang gilas sa paglalangoy. Dahil payapa pa